Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Naantala ang pagpasok ni Randall sa silid kung saan pansamantalang nagpapahinga si Diana. Matapos nitong himatayin dahil sa shock at sobrang pag-iyak nito, tinawagan siya ni Nanay Fe. Nang malaman niya ang nangyari ay kaagad na sumunod siya sa hospital. Ipinasa na lamang niya kay Mark ang meeting na sana ay sa kanilang kliyente. Tinawagan niya lang ang kliyente at nagpaliwanag siya rito. Pagdating niya roon ay nakita niya sa Diana na umiiyak. Habang papalapit sa ama nito, hinawakan niya ito sa braso upang alalayan. Subalit pinalis lamang nito ang kamay niya. Kaya naman hinayaan na lamang niya ito na lumapit sa ama. Subalit hindi siya umalis at pinanood lamang niya si Diana habang umiiyak ito sa dibdib ng ama. Awang-awa siya rito. Alam niya kung gaano kasakit ang mawala ng isang magulang. Sa bawat hagulhol ng asawa ay parang nararamdaman niya ang sakit na nararamdaman nito. Hindi niya na rin napigilan ang luhang tumutulo sa mga mata niya. Ang akala niya ay sagad na sagad ang galit niya sa kinilalang pangalawang ama. Kaya hindi niya inaasahan na masasaktan din siya ng sobra sa pagkawala nito. Tila lahat ng galit niya at kagustuhang gumanti ay naglaho na. Bawat iyak ng asawa ay parang may tumutusok sa dibdib niya. Gusto niya itong lapitan at yakapin, subalit hinayaan na lang muna niya itong umiyak sa dibdib ng ama. Halos 30 minuto na umiyak ang asawa ng unti-unting humina ang pag-iyak nito, na tila tuluyang nawala na ng lakas ang katawan. Nakita niya kung paano unti-unting nawala ng malay si Diana dahil sa sobrang pag-iyak nito. Mabilis na nilapitan niya ito at maagap na sinalo bago pa ito tuluyang bumagsak sa sahig. Diana! Tinapik-tapik niya ang pisngi nito pero hindi ito natinag. Nurse! Sigaw naman niya. Kaagad naman may lumapit na nurse sa kanila at tinulungan siyang maihiga si Diana sa isa sa mga stretcher. Tawagin mo si Dr. Fuentes. Utos naman niya sa nurse nang maayos na ang higa ng asawa. Ilang sandali lang ay humahangos na rin si Dr. Fuentes na lumapit sa kanila. What happened? Kaagad na tanong nito habang halinhinang iniilawan ng maliit na flashlight ang mga mata ni Diana. Nahimatay siya, sabi naman niya. Pero nasaluko siya kaagad kaya hindi naman siya bumagsak sa sahig. Pinakinggan nito ang heartbeat ng asawa niya at pagkatapos ay chinek naman nito ang pulse nito. She's fine, sabi ng doktor sa kanya matapos i-check ang vital sign naman ni Diana. Natutulog lang siya. I suggest na hayaan lang muna natin siya makapagpahinga. I can request the transfer muna siya sa isang private room para makapagpahinga siya ng maayos. Mabuti pa nga siguro. Thank you, Doc. Mabilis ngang na-transfer si Diana sa isang kwarto. Nang masiguro niyang nakasettle na ito, ay ang mga labi naman ng Ninong Donald niya ang inasikaso niya. Nilakad niya ang mga kakailanganing papers para mailipat ito sa funeral home. Pinasunod naman niya si Nanay Fe sa hospital para samahan si Diana habang inaasikaso niya ang mga labi ng Ninong Donald niya. Ilang beses din siyang nagpabalik-balik sa hospital at sa funeral home. Hapon na makabalik siya. Papasok na sana siya sa kwarto ng babae nang marinig niyang may kausap ito. Pagsilip niya ay nakita niyang nakayakap ito kay Mark habang umiiyak. Hindi niya alam kung bakit pero parang sumisikip ang dibdib niya. Nararamdaman niya na gusto niyang tumakbo papalapit sa asawa at palitan ang lalaking nakayakap rito para sa balikat niya ito uiiyak. Tila ang galit at inis na nararamdaman niya para rito ay napalitan ng awa at simpatsya para sa asawa. Ang babae na lagi niyang nakikitang matatag sa kabila ng pambabaliwala niya rito, ngayon ay tila mahina at vulnerable.
Gusto niya itong aluin at sabihing magiging maayos din ang lahat at nandirito lang siya at hindi niya ito pababayaan. Pero tila huli na at maiba nang gumagawa niyon. "O Randal, kanina ka pa ba riyan? Bakit hindi ka pumapasok?" Sabi naman ni Nanay Fe. Sa kanya nang maabutan siya nitong nakatayo sa pintuan. Tila papasok din ito sa loob. May dala itong paper bag. Wala siya nagawa kundi tuluyan na ngang pumasok sa loob ng silid. Pumalas naman si Mark mula sa pagkakayakap sa kanyang asawa at tumayo nang makitang dumating siya. "Kumain ka muna. Kaninang umaga pa ang huling kain mo." Inilabas naman niya isa-isa ang mga pagkain na dala. "Nasaan na si Daddy?" Sa halip ay tanong ng asawa sa kanya. "Inasikaso ko na ang mga kailangan para mailipat siya sa funeral home. Bukas ng umaga o mamayang gabi siya itatransfer. Hihintayin ko lang ang tawag ng mga taga-funeral home." Paliwanag naman niya rito. Muli na namang humagulhol ng iyak ang asawa. Nilapitan naman ito ni Nanay Fe at hinimas-himas ang likuran nito. "Baka himatayin ka na naman. Buti na lang nandoon si Randal kanina at nasalo ka." Napatigil naman sa pag-iyak si Diana at nagtatakang tingin ang ibinigay nito sa kanya. "Tinawagan ako ni Nanay Fe nang papunta na kayo rito sa ospital. Kaya nakasunod ka agad ako. Nasa likod mo ako kanina nung nangyari ang lahat ng yun." Paliwanag naman niya rito. Bahagyang nagdiwanag ang mukha nito na para bang naliwanagan ito sa kung ano ang bagay. Marahil ay hindi nito inaasahan na naroroon siya kanina. "Nanggaling ako sa funeral home. Mamayang gabi ililipat si Ninong." Malungkot ang tinig niya. Maging siya ay hindi pa rin makapaniwala na wala na ito. "Nakausap ko na rin si Dr. Fuentes kanina." Huminto siya saglit sa pagsasalita niya. Nang hindi kumikibo ang asawa at nagpatuloy siya. "Base raw sa kalagayan ni Ninong nang madala mo siya rito kanina. Inatake sa puso si Ninong habang natutulog." Muling tumulo naman ang luha ni Diana. Nilapitan niya ito at hinawakan sa balikat. "There was nothing that could do," sabi ng Dr. Fuentes. "Hindi natin kayang ipredict kung kailan aatakihin si Ninong. Sooner or later, bibigay ang puso ni Ninong. I just so sad that, unfortunately, that it happened sooner than we unexpected." Ulit naman niya kay Diana sa sinabi ng doktor sa kanya. Naramdaman niyang umaalog ang balikat naman ni Diana. Humahagulhol na naman ito ng iyak. Umupo siya sa harapan nito at kinabig ito payakap. Hinayaan niya itong umiyak ng umiyak sa balikat niya. Parang nadudurog ang puso niya sa bawat hagulhol ni Diana. Alam niyang sobrang nasasaktan ito sa pagkawala ng ama. Dahil alam niya kung gaano kalapit ang dalawa at kung gaano nito kamahal ang ama. Ngayon ay gusto niyang bagsisi na pinaglayo niya ang dalawa. Nagpabulag siya sa galit niya at inilayo niya sa Diana sa puder ng ama nito. Lalo niyang hinigpitan ang pagkakayakap rito na para bang sa pamamagitan niyon ay mababawasan din ang bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Habang yakap-yakap niya sa Diana ay marahan niyang hinihimas-himas ang likuran nito para pakalmahin ang babae. Maya-maya nga ay naramdaman niyang humina ang pag-iyak nito. Nang naramdaman niyang medyo kumado na ito, ay kumalas siya mula sa pagkakayakap rito. Hindi niya napigilan ang sariling haplusin ang buhok nito. Kung pwede niya lang kuhanin maski kalahati ng sakit na nararamdaman nito, ay ginawa na niya. Pakiramdam niya ay tuluyang nawala ang galit na nararamdaman niya para rito. Parang bigla-bigla ay gusto niyang protektahan ng asawa. Kung dala lang iyon ang sitwasyon, kaya nakakaramdam siya ng ganoon, ay hindi niya alam. Isa lang ang sigurado niya. Kailangan ni Diana ng karamay at wala siyang balak na pabayaan ito. Tila nagbalik siya sa panahon na bagong dating siya sa bahay ng mga ito, kung saan kamamatay lang ng ina ng babae. Gusto niya itong protektahan at iparamdam rito na hindi ito nag-iisa.
1 linggo na magmula nang mailibing ang ama. Mas lalo niyang naramdaman ang pangungulila rito. Habang lumilipas ang mga araw, miss na niya ang daddy niya. Walang ganang bumangon siya mula sa pagkakahiga sa kama. Kinuha ang cellphone at tiningnan ang oras. Mag-aalas 10 na ng umaga. Kanina pa siya gising pero pakiramdam niya ay wala siyang lakas at ganang bumangon. Wala rin siyang ganang pumasok sa opisina. Mahigit 1 linggo na rin siyang hindi pumapasok. Pakiramdam niya ay wala na siyang magagawa kung pupunta siya roon. Ipinaubaya na niya lang muna pansamantala ang kumpanya sa kanyang asawa. Tiningnan niya ang katabing side ng kama kung saan natutulog ang asawa. Bakante na iyon dahil kanina pa ito nakaalis. Hindi na niya namalayan kung anong oras ito umalis. Nagpapasalamat na lang siya na nirerespeto ng asawa ang pagdadalamhati niya. At tila isinasantabi na rin muna nito ang galit na meron ito sa kanya. Habang nakaburol noon ang kanyang ama at hanggang noong ilibing ito, ay hindi umalis sa tabi niya ito. Dinamayan siya nito. Tinulungan siyang asikasuhin ang mga kailangan para sa burol at libing ng kanyang ama. Malabo sa kanya ang mga araw na nakaburol ang ama. 2 araw siyang hindi makausap at nakatunghay lamang sa kabaong nito. 2 araw lamang ang burol at inilibing na rin sa 3 araw. Marami ang nakiramay sa pagkawala ng kanyang ama. Mula sa mga kamag-anak hanggang sa maliliit na empleyado nila ay nakiramay. Pero kahit gaano pa karami ang nagpunta at nakidalamhati sa kanya, ay hindi maiibsan niyon ang pangungulila at guilt na nararamdaman niya. Nagigilty siya dahil namatay mag-isa ang kanyang ama. Nagigilty siya na wala siya sa tabi nito, na hindi niya ito inalagaan ng maayos dahil hindi siya kasama nito. Habang nakatitig siya noon sa kabaon ng kanyang ama ay sinisisi niya ang sarili niya. Narealize niya kung gaano siya naging makasarili. Napagtanto niya na hindi lang siya kay Randall may kasalanan nang pilitin niya itong magpakasal sa kanya. Maging sa ama ay may kasalanan siya. Dahil sa kanya ay nagkaroon ng lamat ang ugnayan nito kay Randall na itinuring na rin itong sariling anak. Nang dahil sa kanya ay namatay ang daddy niya nang hindi man lang natanggap ang kapatawaran mula kay Randall. Kasalanan niya ang lahat dahil naging makasarili siya. Pakiramdam niya ay sinampal siya ng katotohanan kung bakit hindi siya magawang mahalin ng asawa. Iyon ay dahil makasarili siya. Nagdulot siya ng pasakit sa lalaking minamahal niya nang ilayo ng daddy niya ang babaeng pakakasalan nito nang dahil sa kanya. Nagdulot siya ng pasakit sa ama dahil lumayo ang loob ng lalaking itinuturing nitong sariling anak nang dahil sa kanya. Kasalanan niya kung bakit namatay ang daddy niya na mag-isa dahil mas pinili niyang makasama ang asawa kaysa rito. Kaya kung nasasaktan man siya ngayon, iyon ay dahil sa kanya. Pinilit niya ang isang bagay na hindi nararapat para sa kanya. She doesn't deserve Randall. She doesn't deserve to be happy. Hindi lang ang pagkawala ng ama ang ipinagdadalamhati niya. Ipinagluluksa din niya ng puso niya ang katotohanan na kaya hindi siya magawang mahalin ng lalaking minamahal niya ay dahil din sa kanya. Sino ba ang gustong magmahal ng isang taong na ang pansariling kaligayahan lamang ang naiisip? Dahil sa pagiging makasarili niya ay napabayaan niya pati ang ama niya. Kasalanan niya na namatay itong mag-isa. Muli na namang tumulo ang luha sa mga mata niya. I'm sorry, Dad. I'm so sorry. Sambit niya kasabay na masaganang pagtulo ng mga luha niya. Kinuha niya ang unan at niyakap iyon. Doon niya hinayaan ang masaganang pagtulo ng luha. Sir, Attorney Morales is here. Paalam sa kanya ng sekretarya sa intercom. Ang tinutukoy nitong dumating ay ang abogado ng ninong Donald niya. Papasukin mo siya. Sagot naman niya rito. Ilang sandali lang ay nakita niyang pumasok na ito sa opisina niya. Tumayo siya upang salubungin ito. Good afternoon, Randall. Bati nito sa kanya. Good afternoon din ho, attorney. Ano ho bang atin? Iginiya naman niya ito papaupo sa visitors area.
sa gitna ng pinaka-opisina niya. Narito ako para ipaalam sa inyo ang mga huling habilin ni Donald. And there is something I wanted to give you. Hindi ho ba dapat ay si Diana ang kausapin ninyo? Tanong naman niya rito. Kakausapin ko rin si Diana kapag handa na siya. Pero sa ngayon ay ikaw muna ang kakausapin ko. Hindi siya nagsalita at pinanood lang ito habang kinukuha ang mga documents sa loob ng briefcase nito. Binigyan siya nito ng isang folder. Nang buksan niya iyon ay mga titulo at legal na dokumento ang laman niyon. Donald is giving you half of his fortune. Simula nito nasabi sa kanya. Inisa-isa nito sa kanya ang mga pag-aari na ipinamana sa kanya na Donald. Mga lupa at building na pag-aari ng Yumao. He is also giving you 50% of this company. Sinimulan nitong isa-isahin ang mga property na ipinamamana sa kanya. I can't accept this, attorney. I don't have the right na tanggapin ito. Ang lahat ng naiwan ni Ninong ay nararapat na kay Diana mapunta. Siya lamang ang nag-iisang tagapagmana. All of this property ay dapat lang na mapunta sa anak niya. Bakit niya ibinibigay sa akin ang kalahati ng kayamanan niya? Wala akong karapatan para rito, attorney. Tanging anak lang niya ang may karapatan rito. Sabi niya sa attorney na matapos itong magpaliwanag. Don't get me wrong, iho. That is what I expected that he would do. Na ibibigay niya ang lahat ng maiiwan niya kay Diana dahil nag-iisang anak niya ito. Hindi ko inaasahan ang naging desisyong ito ni Donald. In fact, I asked him kung bakit ganito ang naging desisyon niya. Ang sagot niya sa akin, hindi lang daw si Diana ang anak niya. You were son to him as much as Diana is a daughter to him. Kahit kailan ay hindi ka niya itinuring na ibang tao. You were always a son to him. Binalot ng pagkaantig ang dibdib niya sa sinabi nito. Nagpapasalamat ako na iniwan ni Ninong pero talagang hindi ko matatanggap ito, attorney. I am giving up the rights sa mga property na ito. Isinalin ko ang lahat ng karapatang iyon kay Diana. She should have all of this. Alam niyang ganyan ang magiging reaksyon mo kapag nalaman mong iiwan niya sa iyo ang kalahati ng ari-arian niya. Kaya naman he made sure na hindi mo ito matatanggihan. Ang mga iniwan niya sa iyo ay non-transferable. And if you're still going to refuse, maging si Diana ay hindi magkakaroon ng karapatan sa mga ito. Hindi ito pwedeng mapunta sa kanya kung isusuko mo ang karapatan rito. All this property will be donated to the government and non-government organization. You can sell the property but not within 10 years from the time na maisasalin ito ng tuluyan. Hindi siya nakakibo kaagad sa sinabi nito. Alam niyang wala siyang karapatan i-donate ang mga pinaghirapang ipundar na ninong niya. Alam niya ang iba doon ay ang mga lolo at lola pa ni Diana ang nagpundar. Kaya para sa kanya ay hindi option na i-donate ang mga iyon. His late grandfather know that he is very aware kung paano nagsumikap ang mga magulang nito at maging ito na rin to build the fortune that they have right now. What he can do is sell the property to Diana after 10 years at pagkatapos ay ibalik ang perang mapagbebentahan niyon kay Diana. And that way ay parang isinauli na niya lang kung ano ang nararapat para rito. Don't think too hard, iho. Why don't you accept what is given to you by Donald? For now, you have plenty of times na mag-iisip kung ano ang gagawin mo sa mga ito. You can donate it after it was transferred under your name or sell it after 10 years. It seems like I don't have an option but to accept it. Donating is out of the questions dahil alam kong pinaghirapan itong ipundar ni Ninong and it would be unfair for him and for Diana kung basta ko na lang itong ipamimigay. You're right. All I need is your signature para masimulan ko na ang pagpaprocess ng paglipat ng mga ito sa inyong pangalan.
Kahit atubili ay pinirmahan niya ang mga dokumento. Nang matapos ay ibinigay niya iyon sa abogado. "I'll keep you updated," sabi naman ng abogado. Matapos nitong ibalik sa loob ng briefcase ang mga papeles, ay may ibinigay ito sa kanyang isang envelope. "Donald has been meaning to talk to you before he passed away. Maybe he know that his time was about to come." At iniwan niya itong sulat na ito para sa'yo, in case na hindi niya ikaw makausap. Naalala niya ang araw na tinatawagan siya ng ninong Donald niya, but he didn't to answer his call. Tinawagan niya mula sa abogado at iniabot nito ang sulat. Wala sa loob na napatitig siya doon. "Mauna na ako," paalam naman ng abogado. Nag-angat siya ng tingin mula sa hawak na sulat. "Thank you, attorney." Kinamayan niya ito. Hinatid niya ang abogado hanggang sa pintuan. Nang wala na ito ay bumalik siya sa kinauupuan niya kanina. Inilapag niya ang sulat sa center table at tinitigan iyon. Nag-alinlangan siya kung babasahin na ba niya iyon. Makalipas ang ilang minuto ng pag-iisip, ay dinampot niya ang envelope at binuksan iyon. Inilabas ang papel na naruroon at sinimulang basahin ang sulat. "Dear Randall, kung binabasa mo ang sulat na ito, nangangahulugan lamang iyon na hindi tayo nakapag-usap bago ako mawala. I don't know how much time I have. Lately ay nararamdaman kong parang napapagod na ako at gusto ko na talagang magpahinga. Palagi ko na ring napapanaginipan ang iyong ama. Tinatawag na niya ako. Sila ng iyong ina at ng aking asawa. I now have a weak heart na anumang oras ay maaaring huminto na. Kung mawawala man ako, mawawala ako na mapayapa knowing na maiiwan si Diana sa'yo. I hope you can find in your heart na mahalin ang aking anak. Magmula noon ikaw lang ang minahal ni Diana. Alam kong hindi mapapasama sa iyo ang anak ko. Maaaring galit ka sa akin o sa kanya. But I hope that you will have the heart na patawarin siya at bigyan ng pagkakataon na mahalin ka." Nagpakawala siya ng isang buntong hininga. Naisip niya ang asawa. Magmula nang mamatay ang ama nito, ay hindi pa uli ito pumapasok sa opisina. Alam niyang hanggang ngayon ay hirap na hirap pa rin itong tanggapin ang pagkawala ng ama. Nirerespeto niya ang nararamdaman nitong kalungkutan at pagdadalamhati nito. Maghapon lamang itong nasa bahay nila. Pinapapunta niya sa bahay si Nanay Fe sa bahay nila upang may magbantay naman kay Diana kapag wala siya at bumalik lang ito sa mansyon kapag nakauwi na siya. Ang galit na nararamdaman niya noon para sa asawa ay napalitan ng pag-alala. Ayaw niya sana itong iwan at gusto sana niya itong samahan sa bahay nila. Subalit hindi rin niya pwedeng pabayaan ang kumpanya. Tinawagan naman niya ang kanyang sekretarya. "Wala na akong schedule for today, tama ba?" Tanong naman niya nang sumagot ito. "Wala na po, sir." "Okay. Uuwi ako na maaga." "Okay, sir." Iyon lang at pinutol na niya ang pag-uusap nila. Nang matapos ayusin ang gamit ay umalis na siya ng opisina. Papasok na siya sa driveway nang makareceive naman siya ng text mula kay Nanay Fe. Naroon raw si Diana sa bahay ng ama nito. Nagdadalawang isip siya kung tutuloy ba siyang pumasok sa bahay niya. Uiikot niya ang sasakyan at susunod sa asawa niya. Mas pinili niyang tumuloy muna sa bahay niya. Ipinarada niya lang ang sasakyan at pagkatapos ay tinawagan niya si Nanay Fe. "Nay, kanina pa ho ba siya dyan?" Tanong niya nang sagutin nito ang telepono. "Oo, mga bandang 3:00. Sagot nito sa kabilang linya. "Si Diana ho. Kumusta ho naman siya?" "Pagdating namin kanina dumiretso sa kwarto ng daddy niya. Hanggang ngayon ay hindi pa lumalabas. Medyo nag-aalala na nga ako. Sinilip po siya kanina. Dandoon lang at nakaupo. Niyaya kong kumain pero ayaw." "Ganoon ho ba? Pupunta ho ako dyan." "Mabuti pa nga, iho." "Sige ho, Nay." Pinutol na niya ang tawag at bumaba ng sasakyan.
Gamit ang sariling susi ay binuksan niya ang pintuan. Pagbukas niya ng pinto ay dilim ang sumalubong sa kanya. Binuksan niya ang ilaw. Napatitig siya sa loob ng bahay niya. Walang tao sa loob kaya nakapatay ang mga ilaw. Pero kahit buksan niya ang ilaw sa sala, ay parang madilim pa rin. Nanibago siya dahil sa loob ng 4 na buwan, ay lagi siyang sinasalubong ng asawa sa tuwing darating siya. Kahit na anong oras siya dumating, kahit gabing-gabi na, pagdating niya sa bahay ay maabutan niya naghihintay ang asawa. Lagi kasi itong nauunang umuwi dahil madalas ay inaabot ng gabi ang mga meeting niya. Ngayon na wala ito doon, ay tila kay dilim ng loob ng bahay niya. The house seems lonely. Isinara na niya ang pintuan at pagkatapos ay binuksan ang lahat ng ilaw. Maging ang ilaw sa kusina at sa labas ng bahay ay binuksan niya. Kahit bukas na lahat ang ilaw, pakiramdam niya ay madilim at malungkot pa rin ang bahay niya.